Alright. So ngayon mga kaiksena, dahil may nag-comment na dahil daw ibinobomba ng Chinese Coast Guard yung ating Philippine Coast Guard, bakit ba daw sineselebrate? Alam nyo mga kaiksena, meron man tayong hindi pagkakaunawaan at pinagtatalo ng katubigan o yung pinaglalaban nating ating karapatan, meron din naman siyempreng mga mabubuting mga Chinese at meron din naman naging mabubuting relasyon between Chinese at Pilipino. Kaya nga nagkaroon na sila diyan ng tinatawag na Binondo, Chinatown, 'di ba? At yung iba sa kanila ay nakapangasawa na ng mga Pilipino kaya tinawag na Chinoy o Filipino Chinese, 'di ba? At lumaki ang lawak ng ganitong klasing tawag dito, pamumuhay, kultura na nandito sila sa Pilipinas. Tama po ba? Boom! Hindi naman po, sorry, I beg to disagree dun sa nagagalit siya eh. Kumbaga hindi natin pwedeng lahatin. Ano po? Oo, galit tayo kasi sa ginagawa nung Chinese Coast Guard, yung Chinese government. Pero papaano naman yung may kamag-anak na mabubuting Chinese at may yun na nga, yung half na nga Pinoy o Chinoy, ganun, 'di ba? So lawakan natin ang ating kaisipan. Ano po? At syempre, hangga't maaari, maayos natin 'yan sa tamang pamamaraan. Pero hindi naman tayo makikipaggera kung hindi ipaglaban natin sa diplomasya, pero hindi tayo magpapa-bully. Okay? Bakit? Ano ba meron direct? Kasi mga kaiksena, dahil nasabi nyo na nga yan, pag-usapan natin itong, sino dito yung mga Year of the Fire Horse? Sino? Sino yung mga naniniwala sa feng shui? Kaya tinatanong ko kayo kung naniniwala kayo sa malas o swerte. Meron? O, taas ang kamay. Bago tayo dumako dun sa topic kay Carpio at kay Marcoleta, dito ba tayo sa mga balita ngayong araw na to? Total, Chinese New Year. Naku, naalala ko tuloy sa Korea pag Chinese New Year. Yan, oh. Ang dami kong gig niyan. Diyos ko. Ang dami kong gig. Isang tugtog ko pa lang, 5,000 na kagad sa Pilipinas yun, oh. Boom! Diba? Diba? So, mga kaiksena, makinig mabuti, ha? Ano nga ba ang mga swerte ngayong Year of the Fire Horse? Yung mga naniniwala, naku, sarap ng tikoy ngayon, oh. Tikoy, baka naman. Ito, ano ba yan, Direk? Ito na, pakita ko na sa inyo. Magbalita muna tayo ng mga kaganapan sa ating bansa, okay? Kong Hai Fat Choi. Ay! Hanapin natin mamaya kung meron ng pahayag si Sara Duterte, di ba? Di ba? Kasi pag gaganyan Chinese New Year, magbibigay na naman yan ng lahat na lang ng may okasyon, maririnig mo si Sara, di ba? Tingnan natin mamaya kung meron siyang Chinese message o message sa Chinese New Year. Mamaya. Dito muna tayo, sige, ano ba? Chinese New Year, mga pampaswerte dyan. Sa pagdating ng Year of the Fire Horse ngayong Martes, ano kaya mga pampaswerte ang papatok sa mga naniniwala rito? Ako alam ko na, may special guest pala tayo. Sino yun, Direk? Pasok ka na. Aray ko! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Madam Rocha para sa ating horoscope. Para sa ating horoscope ngayong year ng Fire Horse, ako'y magbibigay sa inyo ng mga dapat iwasan at hindi iwasan. Mga malas at swerteng numero at kulay na pwede nyong isuot at hindi isuot. Para sa mga buwan ng October hanggang November,
Ay hindi pala, mag-umpisa tayo January hanggang December. Pero mamaya na tayo magpunta dyan. Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Dumayo pa sa Binondo ang taga-Antipolo na si Angela para kumonsulta sa feng shui expert para sa papasok na Year of the Fire Horse. Bakit ka dumayo pa? Pwede ka naman magpunta ka akin. Ako bigay hula sa'yo, bigay din babala. Sigurado hindi ka madisgrasya. Pagpunta ka sa akin, basta ikaw bigay aki donasyon. Ayos pala yun, Madam Roche. May donasyon. Okay lang pala kahit magkano. Aki donasyon merong alaga. Lowest 5,000. Aray ko. Kasi ever since start akong ginawa ito, it started bringing me some luck with my career. Eh parang hindi ka naman masaya. Oh, di ba? Ako hula sa'yo. Ako tingin ikaw malas. Kasi kita ko yung itsura malungkot ka. Malamang ikaw wala ka pag-ibig kasi lagi ka simangot. Parang yung senador si Marcolita. Oh, lagi iwasan kulay itim. Bakit po? Lalo ka mukhang maitim. Hoy, huwag kang kontrabida dyan, Pinky. Sampaling kita eh. Yung Chinese na si Madam Rocha, ang tatay nun, Bisaya. Ang nanay nun, Chinese. Oh, kaya ang tawag sa kanan. Money, health. Ayan din sinasabi ko eh, mga kaiksene. 'Di ba? Swerte daw, yung career, tapos maayos na daloy ng pera. Pag inutangan mo, hindi mo mautangan. Alam mo dyan ako naiinis eh. Totoo to mga kaiksena. Do you agree? Di ba nakakatawa yung mga nagpo-post sa Facebook? Daming pera, ang daming asenso sa buhay, tas utangan mo. Wala akong pera eh. Aray ko. Di ba? Hindi ugali ng mga Pilipino yan eh. Magpapayabang. No, papayabang. Bagong cellphone, bagong appliances, bagong kwintas, yung mga ganon, yung mga sa buhay. Tapos pagka nag-message ka na, insan, o kaya kuya, o kaya ate, o kaya mare, kailangan lang ng akong ganito eh. Wala kasi kami pang ganyan. Uutang sa anak ako eh. Wala akong pera. Aray ko. Diba? Naintindihan ko naman. Some luck with my career, money, health. Dinatnan din namin si Rain na first time daw bibili ng Lucky Charm. Nakikita ko talaga na marami nagtatry and bumibili. So, gusto ko rin malaman if totoo ba talaga. Oh, sorry. Ngayon pa lang, madidismaya ka na. Itong Binondo, Maynila na pinakamatandang Chinatown sa buong mundo, hindi lang hitik sa Hi, Ashiki. Welcome back. Happy Valentine's Day. Oh. kasaysayan, kundi pati na rin sa pagkain, mga tradisyon at mga ritual para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Kabilang dyan ang prosperity basket na nilalagyan ng bigas, Lucky Charms at angpao na naglalaman ng 999 pesos. Maswerte raw ang 999 ayon sa feng shui consultant. Dagdag buenas din daw kung lalagyan ito ng blue string na may pearl para mabalanse ang fire element ngayong Year of the Fire Horse. Itong year 2026 very intense or very pressure yung mga tao. Kaya kailangan natin si blue string with pearl to harmonize and to give us peace of mind. Anong connect nun? Sorry po sorry, ganito lang ako pero ako hindi ako naniniwala dyan eh. Ay sa kaso ko direct iba naman. Pagkatapos ako mautangan ng mga pamangking ko ay kasunod nun ay black na nila ako. Aray ko. Aray ko. Pag nautangan, kinalimutan na. Ako rin mga kaiksene, maraming may utang sa akin ngayon, hindi pa nagbabayad. Kailangan ko na eh. Umaga, nabubuhay din ako. May binabayaran din ako. Hello.
Yuhu! Bayad-bayad din pag may time. Diba? Nanganak pa yung ano, ang laki ng binayaran sa ospital, baka naman, pwede magbayad na. Diba? Kaloka no? Ay magbayad, kapal ng mukha Buksan daw ang basket matapos ang 9 na araw. Isasaing ang bigas at gagamitin ng charms. Ako talaga mga kaiksena, walang halong biro. Ito naniniwala dyan. Wala namang problema, maniwala kayo. Sa inyo naman yan pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Sa mismong Chinese New Year naman, swerte raw ang pamimigay ng angpao na may pera. Dahil kung anong binigay mo, siya rin daw babalik sa'yo. Di totoo yan. Ang dami kong binigyan ng araw ng ganyan, hindi lang nakaampaw. Kumbaga, out of generosity. Kumbaga dahil syempre, parang ano mo lang, ito pare, wala naman bumalik. Walang bumalik, meron nagpunta. Bakit? Nangutang. Aray ko. Kasi nagbigay ako, akala talaga marami akong pera Magulat ka, kumakatok Pare, o kaya ganito, ganyan. Pautang naman Aray ko. Pwede rin ang pagsusulat ng mga hiling sa wishing paper. Wishing paper naman, very important. Kailangan meron kayong clear goal or clear wish na kung ano yung gusto mong mangyari this 2026 mo. So you write your name, your birthday, your address, and your wishes. Tapos susunugin mo siya. Ayon sa isang sociologist, likas sa mga Pilipino na mayakap ang impluensya ng iba't ibang kultura, kaya nga ipinagdiriwang din dito ang Chinese New Year. Hindi lang ito simpleng pamahiin kombinasyon to ng history natin with the Chinese, yung social influence, yung sa mga Pilipino kasi optimistic ang kultura natin. Tapos meron tayong tinatawag yung minds. Wait lang. Yung asawa ko direct naniniwala sa pampaswerte kaya ang pitaka ko may dahon ng laurel, asin, bigas, paminta. Wow, ayos yan Ba't hindi mo kaya i-adobo yung wallet mo? Boom! Aray ko. Sabihin mo sa misis mo, ba't ang wallet ko? Hindi naman to balat ng baka para i-adobo natin Kulang na lang iprito tapos igisa. Tapos pakuluan, lagyan ng toyo, suka. Di okay na. Meron na kayong ulam. Ano ba yung wallet mo? Wallet ba talaga yan o ulam? Sabihin mo sa asawa mo, ano ba mahal? Ano ba talaga to? Diba? Ayos din no? Set natin na we aspire for something better. Pero Jackal, joke lang Mampaling kita. Hindi, isipin yung mga kaiksena. Diba? Sinabi ko na dati sa Aklat ng Karunungan na hindi talaga totoo yung mga pampaswerte na yan. Alam nyo, number 1 budol talaga yung mga Chinese. Diba? Gusto nyo babasahin ko na naman sa Aklat ng Karunungan at sabihin ko sa inyo kung anong history talaga niyan. Gusto nyo ba malaman ang history ng mga pampaswerte? Ang pampaswerte ay hindi totoo. Yang mga yan ay isang uri. Yan ang pinaka-unang-unang uri ng scam. Boom! Scam yan. Bakit? Sabihin ko sa inyo noong panahon ng dinastiyang Siyam. Anong Siyam? Basta ka nakikialam. Panahon ng dinastiyang Siyam. Merong isang kaharian, merong isang templo na kung saan may hari at reyna at dalawa niyang anak na mga lalaking prinsipe. Lalaki nga Prinsipe nga di lalaki. No. So nagsimula yan dito mga kaiksena. Ang tinatawag na pampaswerte o pambubudol o scam. Yung tatay nila na emperor o hari nabaon sa sugal. Boom! Aray ko. At ang nanay nila o yung kanilang reyna,
ay lulong naman sa madyong. Aray ko. May madyong na nun, direct. Meron. Pero sa kahoy pa nakaukit. Oo. Dahil nabaon ang templo, ang reyna at ang hari sa kanilang lugar. At maraming pinagkakautangan. Hanggang sa dumating lahat ng may mga utang sa mag-asawang hari at reyna. At kailangan ng singilin. At kung hindi makakabayad, ay papatayin ang kanilang mga magulang. Kaya naman, ang dalawang prinsipe ay gumawa ng paraan. Inutusan nila lahat ng kanilang mga alipin na gumawa ng maraming ribulto ng tatay nilang karton. Ay, iba pala yun. Aray ko. Gumawa ng maraming ribulto o mga figurin na gawa sa ginto. Yan. At doon, inilagay nila ang itsura ng Buddha. Oo. At doon, nagsimula ang scam. Bakit, Derek? Doon na sila nag-imbento ng kung ano-anong mga pampaswerte. Kahit ikaw ay pangit, ay gaganda ka. Basta itapat mo lang ang ribulto sa sikat ng araw tuwing 6:00 ng hapon. Aray ko. Hindi, joke lang. Totoo, mga kaiksena. Ang klase ng ganitong pampaswerte, budol yan. Paano mo nasabi, Derek? Isipin mo isipin mo na lang, mga kaiksena. Yung pampaswerte na yan, benta sila ng benta araw-araw. Ngayon, tanongin niyo yung mga bumili. Tanongin niyo yung mga bumili kung yumaman. Yung bumili. Sige. Di ba? May araw pa nun, Derek. Yun ang tinatawag nag-aagawan ng dream at ang liwanag. Kaya may kapangyarihan. Kaya nga budol nga eh. Tuloy natin. Paalala niya, huwag iasa ang lahat sa swerte. Kita mo? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, hindi totoo 'yan. Kung talagang swerte 'yan, bakit meron ka pang pambawi, kumambyo? Pero wag kayong aasa, wag niyo masyadong asahan ng pampaswerte. Kailangan yung magsipag, kumayod. Ay hindi, kung talagang swerte 'yan. 'Di ba? Kahit wala akong ginagawa, siswertehin ako. Kaso ano sabi? Para nang gago lang, 'di ba? Basta sabayan mo ng kilo, sabayan mo ng sipag. Di ako din ang gumawa, nagtrabaho. Hindi pala swerte yan. Diba? Kundi sa pagsisipag at sa paggawa ng tama. Diba? Nagsipag ka, gumawa ka ng tama. O anong kapalit nun? Diba? Kung nagtatrabaho ka, sahod, pera, promotion. Dahil masipag ka eh. Gumawa ka ng tama. O hindi yun yung pampaswerte may dala nun. Ikaw. Nauto ka lang. Pag bumili ka ng ganyan, gusto ko swerte sa buhay. Ay ma'am, sir, ito maganda sa'yo para ikaw bilhin ito. Kasi ito, pag ito bili mo, sigurado gaganda pasok ng pera sa iyo bahay. Basta ikaw, lagi ka lang magtrabaho, sipag ka, matinda ka, madami, para madami ikaw kita. O di inuto ka lang. Aray ko. Diba? Meron pa yan. Pagkatapos ikaw bili ito, suot ka din ito para ikaw hindi lapitan na masama espiritu. Aray ko. Di ba mga gano? Nasabi nyo, lalapitan ng masamang espiritu. Tigilan nyo kami Ito rin ang paalala ng feng shui expert. The feng shui is one part lang po ng swerte natin. So we call it the earth lock, no? And then 1% lang. Tapos yung 99% ikaw. the blessings, like yung mga ginagawa natin ritual, that is the heavens lock. Another one is we call it the actions, the human lock. Okay, the man lock. So ito na po yung kailangan natin magtrabaho. Biruin mo yung nagsasabi ng mga pampaswerte ganyan, bata pa. Diba? Pinasa na lang yung kanyang tawag dito, yung kanyang mga ninuno na nambubudol o nang uuto. Pinapasa-pasa na lang. Kita mo, punta ka sa Binondo, yung mga nagtitinda ng karamihan dyan, Pilipino na rin. Diba? Punta ka sa Binondo, kaya po,
'Di ba? Divisoria, yung mga nagtitinda Chinese ng pampaswerte, yung iba Pinoy na. Bakit? Nanguto na lang nga din kasi. Ito pang ano, tanggal to ng malas. Ito gayuma. O mamaya pag-usapan natin yung gayuma. Oh. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Hop. Handa na ba kayo sa pagsalubong sa Chinese New Year sa Martes? Ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo dinarayo na at patuloy ang pagbabagong bihis. Mula sa Binondo, Maynila, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ayan na, swerte. Kasi laki-laki, oh. Ivan, marami ng mga taong namimili ng iba't ibang mga pampaswerte at namamasyal na rin dito sa Binondo, Maynila. Ngayong bukas na ang bisperas ng... Ba't ganun si Spider-Man parang pagod na? Parang hukot. Tapos si, ano yun, si Donald Duck ba yun? Parang di si Donald Duck eh. Parang nagkasakit ng COVID eh. Oh. Pagsalubong sa Chinese New Year. Ano nangyari kay Donald Duck? Pati Donald Duck, made in China. Si Winnie the Pooh, ang payat. Halos siksika na sa dami ng mga tao rito sa Ongpin sa Binondo, Maynila. Mabigat na rin ang daloy ng trapiko ngayong isang araw bago ang bisperas ng Chinese New Year. Kabi-kabila ang nagtitinda ng mga... Na nakaraan, galing ako dyan. Hindi pa naman Chinese New Year. Bumili ako. May binili ako, basta tela. May binili ako. Doon pa nga lang, hindi pa ganun okasyon. Ang dami ng tao, tas ngayon sasabay ka sa dami ng tao. mga pampaswerte gaya ng tikoy na 100 hanggang 180 pesos ang isa, depende sa laki. 10 piraso agad ang binili ni Cha dahil nakaugalian na nilang mamigay ng tikoy sa mga kaanak at kaibigan. Sabi kasi stick together eh. So, tinatry namin talaga na mag-stick. Stick together. Eh bakit tikoy pa bibili nyo eh? Pwede naman kayong bumili, sundot kulangot. Aray ko. So, wag yun, direct. Pag yun, baka mag-iwalay ka. Hindi ako... Tigil-tigilan. Nainiwala kayo doon sa ano, sa ganung kasabihan. Pag malagkit daw, magsama-sama daw yung ano, yung pamilya, hindi daw mag-iwalay. Hindi totoo yan. Stick kami. Na walang hiwa-hiwalay. Mabenta na rin ang Lucky Charms na tinda ni Amparo. Green is for... Oh, kita mo. Ayan na. Ayan na. Kita mo yung nagbebenta ng Lucky Charm. Oh, Chinese ba yan? Di ba Pinay yan? Oh, Pilipino? Bakit? Kasi ano na lang yan eh. Gawa na lang yan. O, gawa tayong ganito. Ito, pampaswerte na to. Oh. For money and business. Oh. For white is for year. Yun yung color natin. Red is for wealth and health. 6 element pangkalahatan. 6 element eh, pangkalahatan. Ito pong black. Black onyx for anti-bad luck and safe to travel. 2 bracelet ang... Kabisado na ni nanay yan sa tagal niya na nagtitinda dyan eh. Diba? Parang ganito lang yung sistema dyan eh. Manang, alika. Ikaw, alika. Ikaw gusto kita? O, ako bigay sa'yo trabaho para ikaw kita. Ito, madami aking mga Lucky Charm. O, ikaw benta. O, ikaw aki bigay porsyento. Hindi ko alam yan eh. Paano sabihin yan? Huwag ka alala kasi ako turo sa'yo. Ito, basa-basa ka. Anong kulay, anong sasabihin, ikaw na magkabisa. Diba? Oh. Nagbebenta mga Pinoy na eh. Oh. Tapos nagbebenta na rin mismo sa ano, mga bata. Hindi nakakabilib yung mga ganyan. Hindi na... Mag-isip kayo. Ang OA mo, Derek, wala ka naman ano dun eh. Nangingialam ka ba, trip nila yung pera nila yung pinambili? Eh, di bumili kayo. Oh, nag-research siya. Ang binili ni Minozen, hangad niyang swertihin siya sa pera at pag-ibig. Naniniwala po ako sa swerte and yun lang po. Wala naman pong masama if maniwala sa mga charms.
Bulok na yan, mga paniwala. Wala naman po masama. Bahala ka sa buhay mo. Malaki ka na. Mabili na rin ang mga prutas sa pangsabit sa pinto na 60 pesos ang isa at ang palay na 35 pesos ang isa. Mayroon na rin mga nagpa-practice para sa Dragon Dance. Yan ang inaabangan ng Chinoy na si Ellery at Wow! Ang taray naman ni Mamo. Yan ang tinatawag na super pouty lips. Aray ko. Mama. kanyang pamilya na taon-taon daw sinasalubong sa Binondo ang Chinese New Year. We'll watch the Dragon Dance, fireworks later, and buy lots of prosperity, everything that charms and everything, like foods. Because this is the place of the Chinese, diba? Binondo talaga. Of course, I'll come here every year. May mga isasarang kalsada sa Maynila simula Kala ko Kardashian. madaling araw bukas para sa pagsalubong sa Chinese New Year. May mga signage at enforcer para tulungan ng mga motoristang dumaan sa mga alternatibong ruta. Itinatag noong 1594, Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa mundo. Ngayon ay lalo itong pinagaganda para... Bakit gano'n si Doraemon? Ano nangyari kay Doraemon? Nagmukhang butiki. Namayat si Doraemon. Aray ko. Anong ginawa nyo kay Doraemon? Na-stress na? Ano ba yan? Para raw makilala ang Binondo bilang pinakamagandang Chinatown sa mundo. Mapalalakas nito ang turismo at mga negosyo. Isa nga sa mga paandarang light display sa harapan ng Binondo Church na ipinakikita ang kasaysayan at kulturang Chinoy. Tuwing Biyernes at weekend, 7 p.m. to 9 p.m. ang light display sa Binondo Church. Bahagi ito ng Phase 2 ng Chinatown Revitalization Project kung saan dinisenyohan at inilawan ng iba pang lugar sa Binondo at Santa Cruz. Hop! Bilang pagpapatuloy mga ka-eksena, wait lang asan na ba yan? May hinahanap lang ako. Saan na yun? Nawala. Wait lang. Analysis. Ito. Saan na yun? Yan. Yan. Mabenta raw. Direk, ano ba topic talaga natin? Bakit di na napunta kay Marcoleta, kay Carpio? Wait lang. Ang aga pa naman magpuyat tayo. 'Di ba? O dito tuloy tayo. Kung pagkatapos ng Lucky Charms, pumunta naman tayo sa dahil kahapon Valentine's, 'di ba? May pahabol. O sino naniniwala naman sa gayuma? Sino naniniwala? O. Kita naman nagtitinda ng gayuma domoble. Ano? Kita daw na mga nagtitinda ng gayuma domoble. Wawa! Ganun na kaanong tingin nyo sa sarili nyo, mga kababayan kong Pilipino? Ano ba naman kayo? Huwag kayong umasa sa gayuma. Ipakita nyo ng totoong ugali nyo at pakita nyo yung inyong mabuting puso. May magmamahal sa inyo. Huwag na kayong gumamit ng gayuma. Ano ba yan? Kakainis naman kayo. Mabenta raw ngayon sa Quiapo ang mga gayuma at naroon live si Good Morning Kapatid Tito na si Mondi Lopez. Mondi, mas malakas bang epekto ng gayuma dyan, lalo na ngayong Friday the 13th? Yes, Julius. O, di ba, napanggabi tayo. Team Kamit, kaway-kaway. Nandito tayo sa Quiapo. Sabi nga ni Kuya Julius natin, ang sabi mo na kung mabenta, ay sabi nga dito yung kapangyarihan nga doon, dahil Friday to 13, yung bisa doon ng gayuma, ay doble rin. Aside sa pagiging doble yung kita. Kaya naman, sa isa pa rin budol. mga kapatid nagbebenta rito, ay talagang good business. Kaya ito, pakita natin. Ang mga binibenta rito, ito yung mga nasa basket natin dyan. Kita nyo naman po, ito yung sa mga basket number 1 natin, itong tinatawag na Gumamela Celis, di ba? Yan yung nakukuha raw sa Mount Banahaw na may dalang swerte sa sugal at pati sa pag-ibig. Pwede mo rin... Kita nyo? Pati sugal no? Sige nga, bili nga kayo niyan, tas magsugal kayo.
Ewan ko lang kung swerteng kayo daw tong paamuin yung boss mo. Tapos lagi mo siyang isuot na nasa kaliwang kamay. Tapos naman, itong ating nasa gayuma, number 2 naman natin ay itong, ayan, pakita natin, ito yung Santo Niñong Hubad. Ayan, madalas na itong kwintas at tinatago sa telang pula. Pakita natin, ayan yung telang pula. Yan, kapartner daw nito yung taplado na may nakasulat na orasyon, Julius. Tapos paalala dyan, ang makausap natin na antingero, wag daw isusot ang gayuma pag nasa CR dahil mawawala yan ng bisa. O ayan, kita maliit na. Sabi nga dito, pag nasa CR ka, mawawala ng bisa? Bakit? Ang gagawin doon, maglolo? Aray ko. Patawa din eh, no? Wait lang ha. Ninyong Hubad. Ayan, madalas na itong kwintas at tinatago sa telang pula. Pakita natin, ayan yung telang pula. Yan, kapartner daw nito yung taplado na may nakasulat na orasyon, Julius. Tapos paalala dyan, ang makausap natin na antingero, wag daw isusot ang gayuma pag nasa CR dahil mawawala yan ng bisa. Sino may sabi? Yung nagtitinda. Hindi naman ginalingan. Sana sinabi nyo, wag mong isusuot o dadalhin yan kapag ikaw ay maliligo. Bakit? Mababasa. Ay, paano kung halimbawa, nagpunta ka ng CR, iihi ka lang, wala nang bisa. Ganon. Kung halimbawa may kadate ka sa mall, suot mo, no? Sa mall na kayo, talagang na-inlove na sa'yo yung ginayuma mo. Okay na. Wait, babe, CR lang ako Patay! Aray ko. Nalimutan mo, bawal palang pumunta sa CR. CR ka, nagwiwi ka. Shhh! Sabi pa nung kadate mong babae, mahal kita, babe, bilisan mo mag-CR dito lang ako. I will wait for you. Sabi ng chicks. Paglabas mo naman, ikaw excited ka, inghi ka na Mas pag ganyan mo, dire-diretso, takbo ka ulit. Di ka na nagugas ng kamay. Hi babe, I love you. Kikis ka na, sabi, sinampal ka kagad. Pak, sino ka? Pakit-pakit mo Ala ka, nagpunta ako ng CR. Kaya pala. Aray ko. Mali naman yung sinabi na ng Dapat hindi sa CR. Di ba? Paano pag nadjijebs ka, naiihi ka, bawal ka daw pumunta roon. Patay tayo dyan. Oh. O ayan, kita maliit na. Sabi nga dito, talagang mas mabisa nga rin tayo kung mas maano yung ng ari ng Santo Niño natin, mas malaki daw yung size ng mismong Santo Niñong Hubad. At ito naman, yung sinasabi na kanilang, ito nasa bulso ko, pakita na natin, Julius. Ang gusto ko makita dyan yung mga love potion, mga ganon. Tinan natin yung iniinom kuno. Baka mamaya extra juice lang yan, o kaya cobra, o kaya naman. Ito, sold out to lagi. Buti na lang, nakaano tayo. Ito. Sold out alin yan? Ito. Sold out na itong ating X7. Hinahalo daw ito sa pabango para pag naamoy ka ng yung gustong maakit, ay talaga namang yes mo siya. Parang gano'n, di ba? Sabi nga natin, kasama natin si Ate Lourdes. Ate Lourdes, kumusta ang benta nyo rin dito? Ikaw mismo? Sa ngayon po kasi medyo matumal. Aray ko. Nag-usap sana muna kayo, kuya. Sabi nyo kanina, dumoble yung kita, good business. Tapos si ate, matumal. Aray ko. Aray ko. Ano? Sabi nyo Tumal, kala ko ba kayo mabilis na sold out? Ano ba tumal? Di ba sa'yo mabilis? Nag-usap kasi sana kayo. Dito mo kayo mukha ni ate, ang lungkot, tinan mo. Sabi nga natin, kasama natin si Ate Lourdes. Ate Lourdes, kumusta ang benta nyo rin dito? Ikaw mismo? Sa ngayon po kasi medyo matumal. Matumal, kala ko ba kayo mabilis na sold out, di ba? Kanina. Yung Ito yung sa X7. X7. Yung po ang mabili. Ito, tama. Ito yung X7 na kanina natin. Tsaka, Tapos ito X7, tama na babanggitin lang yung pangalan. Tama ba yung pangalan yes po, natin? 3 beses siyang babanggitin. Tapos tsaka mo siya ikukulon ng 3 beses. Paano halimbawa? Babanggitin mo yung kunyari lang ang pangalan niya kunyari ay ay tawag dito, ano maganda,
Maria Victoria. Mariang Palad? Ewan ko sa inyo, may pa ganun-ganun pa, 3 beses babanggitin yung pangalan, mga loko-loko. Tapos papangalan mo na Lourdes. O, nakakita sila. Sorry maya, nagganyan ka sa banyo. Sa banyo ng bahay, kunyari. Siyempre, doon ka nagpapago ka sa CR. Ang pangalan nung babae, kunyari, ay Ana. Ana, narinig ng nanay mo. Hoy! Ang ginagawa mo dyan? Ang bastos mo Umas ka nga dyan! Pakaingay mo! Di ba pwede gawin ng tahimik yan? Di ba? Ano ba naman yan? Napagkamalan pa ng nanay na may ginagawang di maganda. Ana! Aray ko. Ayan, di Maribig Villanueva, ang haba naman kasi. Tuloy tayo. Si Lourdes. At eto Lourdes, isa pa sasabi natin, pakita rin natin, yung tinatawag na yung mga nangaagaw, Julius, di ba? Ito. Nangaagaw? Ito. Yung kontra, ito, ayan. Ito pangontra na natin. Tapos Jules, meron din yung parang bumalik yung ex sa'yo. Yung tinatawag natin kambal, toko. Magkano yan? Yung ganito po is 150 to 100. 150 to 100. So ginagamit Sa halagang 150, 200, babalik na yung ex mo. Ano ba yan? Di ba? Sinusuka ka na nga ng ex mo, tas halagang 200, babalik sa'yo. Ewan ko sa inyo. Tigilan nyo nga ako, kalokohan nyo rin Hindi, sir, sino ba naniniwala sa ganyan? Kasi ako, di talaga ako naniniwala. Sorry ginagawa ko lang kalokohan. gamit ni Quintas. Yes po. Pwede rin siya ilagay sa pouch. Bawal din sa CR yan. Magkano yung ganyan? Kambal toko. 100 to 150. 100 to 250 pesos. So ikaw ba, anong status ng relasyon mo? In a relationship po. Wow, Parang di sigurado. In a relationship po. Ano to? 3 dekada na ako naghihintay, direct di na bumalik. relationship. Dahil Valentine's naman, may sorpresa din kami sa'yo. Eto na. Happy Valentine's mula sa Frontline Pilipinas. Kinilig ka ba? Kinilig ako. Aray ko. Si ate. Tinan mo si ate pagtalikod niya, basa na yan. Bakit direct? Naihito pala. Parang di sigurado in a relationship po. Ate, tumigil ka. May kaharap ka pa mga santo-santo dyan. Lakas mo magsinungaling, Tinan mo. Happy Valentine's mula. Nakareda mo lang talaga, Akala siguro yung lalaki na yun. So ikaw ba, anong status ng relasyon mo? In a relationship po. Wow, in a relationship. Dahil Valentine's naman, may sorpresa din kami sa'yo. Eto na. Happy Valentine's mula sa Frontline Pilipinas. Kinilig ka ba? Kinilig ako. Aray ko. Ay, nako. Nakakatawa naman to. Ayan muna. Okay, good luck sa'yo. Happy selling sa'yo. Yan muna ang update mula dito sa Quiapo, Maynila. Balik sa inyo, Julius. Bondi, tanong mo kay Ate Lourdes kung may tatanong. nagamit niya na itong kanyang mga binebentang gayuma. Na-testing niya na ba yan? Ayan. Ate Lorna, may tinatanong si Julius, nagamit mo na raw ba itong gayuma sa iyong asawa? Yung kambal toko. Kambal toko? Yes po. Bakit ginamit yung kambal toko sa iyong asawa? Obvious ba? Aray ko. Obvious ba? Oo. Kaya ako ginamit yun Obvious ba? Kasi kung wala, di ba? Caris Blair, hello. Para magtagal kami. Ganun. Wow, gaano ka katagal? 8 years na ngayon. Uy, sana all. Saan mo nilalagay? Sa sa bag. Na kasama sa wallet. Sir Julius, confirm, ginagamit ni Ate Lourdes ang kambal toko para din iwas sa
mga agaw. Kilig na kilig siya. Ayan mo natin, Julius. Ako, mamimigay tayo dyan sa studio ng mga gayuma. Teka muna, huwag ka muna magpaalam, Monty. Marami pa akong tatanong sa'yo eh. Ay, hindi ba pala? Ito bang mga gayuma na marami to? pala. Sige, okay. Ito mga gayuma na ito ba ay may expiration? Meron nga, pag nagpunta ka ng CR. Magandang question yan, Julius. Live na lang. Pinapatanong, may expiration ba to? Tama ba? Wala naman po. Walang expiration. Wala. Pero Julius, nabanggit nila kanina nung nakausap ko ang tingero, ang visa raw nito, yung 49 days para sa mga babae, sa mga lalaki, tapos 48 days naman sa mga babae. Pero sabi nga nila, dapat Ano yan? Ha? Ano yan? Sisiw? Manok? Boom! 45 days? Tigilan nyo. Hindi nyo na lang ginawang pasyam. Aray ko. Lolo ko talaga itong mga to. taon pa rin yung paniniwala, yung tiwala sa Diyos, na darating pa rin sa'yo ang hinahanap mong forever. O, di ba? Kinilig ka ba ulit? Medyo. Tanungin mo, Monty, tanungin mo kung ano sa mga gayuma, gayumang binebenta niya ang babagay sa'yo. Yun na. Nasira na. Maganda. Kinabahan ako ba kasi sasagot natin, Lord Julius. Eto, on the spot mo mga tatanong, ano raw bagay na gayuma para sa akin? Yung Santo Niñong Hubad. Santo Niñong Hubad, bakit? Kasi pang-akit siya. So, para maakit ito. Para na maakit ako. Sa akin, di ba? Malan... Indot. Sabi niya, ayaw Santo Niñong Hubad. Hindi ba may asawa para sa akin? Ayan, very good ka doon. Kinabahan ako doon, Julius. Ayan daw Santo Niñong Kinabahan din ako eh. Gamitin ni Lourdes sa akin. Sabi niya kasi in a relationship siya. Sir Julius, ibabalik ko sa iyo tanong. Correct. Sige. Sir Julius, ibabalik ko sa iyo. Ate Lourdes, ano namang gayuma? Ito syempre si Julius, saka si Tintin, magkasama sila. Ano namang gayuma para ma-sustain nila kanilang pagmamahalan na napakatagal? Yun nga po, yung yung kambal toko. Kambal toko pa rin. Baka para maakit mo rin si Julius. Ay, hindi naman. Hindi naman. Yung kambal toko kasi para sa inyo mag-asawa or Ayan, ito yun. mag-partner. Hawak niya ate. Julius, para sa inyo ito ate Tintin. Ay, ganon? Di ba? Sige. Yan po yan. Mukha hindi naman namin kailangan. Hindi naman kailangan ng gayuma kasi natural. Natural gayuma ang meron Hindi naman daw kailangan. Guys! Wow, sana all, di ba? Ayan. Thank you, Mondi. At good luck sa pagsha-shopping mo dyan ng gayuma. Si Mondi Lopez po mula. Boom! Mag-game na. Simulan na natin. So yun, mga kaiksena, ano yung direct? Warm up lang yun. Diba? Parang tinanong lang ano binibenta mo sa kanya. Hindi naman, bago natin bitawan yung gayuma, hindi talaga totoo yun eh. Ako, naniniwala kasi ako, mga kaiksena, sa natural at angking mong kakayahan para magpaibig ng tao. Kahit sabihin mong hindi ka maganda, hindi ka gwapo, pero may sense of humor ka, tapos marunong kang makinig. Kasi nang mahalaga dun nakikinig ka. Pag nag-date kayo o nagkakilala kayo, nagkausap kayo, pag nagkikwento nag-uusap, hindi yung parang manyakis na kumbaga, marunong ka makinig ng alam mong i-handle yung sitwasyon pag nagkikwentuhan kayo, yung iba kasi nagpapakita kagad ng motibo eh. O kaya, enjoy mo lang. Tapos syempre, yung sinasabi ko nga, kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kahit hindi ka gwapo, hindi ka maganda, maitim ka, o kulay putik, di ba? Kumbaga kasi, meron tayong kanya-kanyang sariling karisma na tinatawag. Na pag nakita ka ng isang babae, nakita ka ng isang lalaki, kahit hindi mo kamukha si Catherine Bernardo, si Ann Curtis, o si Jericho, o si Max Alvarado, di ba? At least, alam mo yun, may kanya-kanya kasi tayong dating sa tao, di ba? Mayroong iba, pag dating sa'yo, nakabuisit ka, di ba? Tama ka, direct. Tingnan mo, kapapanood ko sa'yo, gumaganda ka sa paningin ko. Aray ko. Di wow.
Halika na, game na. Simulan na natin yung talagang topic natin. Alam niyo naman ako, dami kong tag dito, pautot pa eh. Halika na, type action na. Game. So, ito na nga mga kaiksena. Ano daw? Wait lang si Marvic Villanueva. Respeto sa isa't isa, transparency kayo. Basta may sense of humor, diplomasya, magiging maayos ang pagsasama ng isang mag-asawa. Hindi pa nga mag-asawa eh. Ano lang, yung halimbawa, sa eskwelahan o sa trabaho, may nakita ka, nagwapuhan ka, nagagandahan ka, di ba? Paano mo siya mapapaibig o magugustuhan ka? 'Di ba? Natural, liligawan mo. Kahit ligawan mo 'yan, kung di ka naman talaga nakakitaan ng, 'di ba, ng magandang pag-uugali, kahit sabi nga sa kasabihan, kahit hindi na gwapo, bumawi na lang sa ugali. Mas lalo na kung wala talagang itsura, bumawi ka lang saan? Sa pera. Yung iba, dinadaan na lang sa pera eh, no? Yung iba, ugulat ko. Ang ganda ng nito ah. Pagtingin mo, patay. Hindi na, ito na game na, seryoso na mga kaiksena. Halika na, dali. Hindi pa naglalike dyan. Paalala lang. Bago malimutan ng lahat. Okay, puntahan na natin to mga kaiksena. Itong issue ng nakakabuisi to si Marcoleta. Kung sagana talaga sa yabang din talaga tong hindot na matandan to eh. Bakit? 'Di ba? Ito. Yan. Pause ka muna. Yan. Ngayon, mga kaiksena, wait lang Yan. Wait lang po ayusin ko lang Bigay lang natin tong balitan to Saan na ba yun? Ilang araw na ba na nagyayayan si Marcoleta ng debate? Ayan, ito. Hindi sa Tagalog tayo. Hindi yan. Asa na yun? Ito. Biruin nyo mga kaiksena, 5 days ago na nang nagyaya si Marcoleta ng ito. Muna natin, refresh natin. Kasi nung pinalagan na ni Justice Carpio, ilang araw na ang lumipas, wala pa ring sagot si Marcoleta. I-replay natin yung hamon ni Marcoleta. Magdebate muna, yan ang tugon ni Senator Rodante Marcoleta matapos imbitahang sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Nagkainita naman ang ilang senador habang tinatalakay ang resolusyong kumokondena sa mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Hi Nico from Japan. May report si Ian Cruz. Sabi niyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa UP? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Hinamon ni Senador Rodante Marcoleta ng debate sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Maritime Security Expert Professor J. Batong Bakal. Tugon niya ni Marcoleta sa imbitasyon sa kanya ni Tariela na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Marcoleta na i-give up o isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG.
Yan yung tinatawag na, na nambubuli ka, tapos, nung pinalagang ka, tatak DDS talaga eh. Diba? Tulad nino, ni Barbie Lat. Diba? So, maliwanag mga ka-eksena ha. So, 5 days ago, nang sinabi ni Marcoleta, agad-agad yun. Agad-agad, kumasa si Carpio. Pero 5 araw na nakakalipas, wala pa ring sagot si Marcoleta. Kung hindi, nagngangaak-ngak doon sa, tawag dito, doon sa kanyang channel na, tag dito, Saganang Chismisan. At ang plano nga ni Marcoleta, magsampa ng kasong treason kay Justice Carpio. Diba? O, ito, pakinggan nyo mga ka-eksena. Patawa talaga eh, patawa. Ito. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Wala pa siyang sagot mga ka-eksena. 5 days na ang nakakalipas hanggang ngayon, walang sagot. Tapos ang sagot niya, magkakaso na lang. Naklang tutsa na yan, oh. Dahil sa isinulot itong desisyon sa isang kaso noong 2011, kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice. Akala ko ba abogado ka, Marcoleta? Ba't di mo pa alam yan? Nakakaya ka tuloy dito na naman, oh. Diba? Marcoleta, gumising ka. Ikaw nakakaya dito. Ano na bang balita, Comelec, sa kaso nito? Diba? Oy, Comelec, Marcoleta, ano na sagot mo? Ha? Dapat tanggal ka na. Dapat siba ka ng pagiging senador, ha? Oh. Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na... Tingnan nyo mga ka-eksena, umiyak si Marcoleta sa channel niya ng ilang araw, pero hindi niya sinasagot o wala siyang ginagawang action dun sa hamon niyang debate. Di ba dapat ikaw naggamon eh? Ang problema na nga nito, meron na nga gustong mag-host at mag-moderator. Wala pa rin siyang tugon ng inumin nito. Galawang barbilat din pala to eh. Napaliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Yan ang argumento ni Marcoleta. Aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. Sinungaling! Paano ngayon yung argumento na pinapakita mong mapa dyan? Ikaw na mismo nagsasabi, atin eh. Diba? Pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas. Aray ko. Ano na? Marcoleta. Aray ko. Alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code.
Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law. Yun nga mga ka-eksena yung ating sinusunod, di ba? Kaya nga tayo nanalo eh. Kasi kung ipipilit din natin yung gusto natin na kaya may UNCLOS na, paano gagawin natin? Susuway din tayo. Kaya nga tayo nanalo at pumabor sa atin yung desisyon kasi hindi tayo nagkiklaim ng kagaya ng sa China. Kumbaga may rules na sinundan. Kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Labag pala yung gagawin. Kung gusto mo Marcoleta, edi ikaw na lang. Diba? Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin. Di nagmukha tayong kayaya nun, di ba? Di lalo tayong na pagtawanan at baka mamaya nasakop na ng Chinese yung, o ng China yung lugar ng Pag-asa Island o kung saan pa man dyan, di ba? Kaya nga hindi sila makakilos ng ganong kalala Kumbaga hindi sila makaporma rin yung mga yung China dahil alam nila na merong UNCLOS Hindi nga sila sumusunod na umalis doon sa ginawa nilang artificial island pero alam nila na yung ginagawa nila mali at alam nilang hindi nasa hindi nila sinusunod talaga yung nasa UNCLOS, di ba? Dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino, ano gusto mo? Nagsumbong ka sa isang ano bang tawag doon? Nagsumbong ka sa UNCLOS na kung saan merong sinusunod na batas, merong sinusunod sa pangkalahatan. Ano tawag dito? Tapos ano ba sa Tagalog yun? Tulungan niyo ako, paano sa Tagalog yun? Kumbaga wala ring kwenta yung inilaban mo kasi yung ginamit mong basihan wala din doon o wala sa rules mismo kung saan ka, halimbawa, presinto o sa batas ng Pilipinas kunyari, nagrereklamo ka sa presinto na ikaw ay na ganito pero wala naman palang kaso na maikakaso dun sa sinasabi mong ginawa sa'yo. 'Di ba? Kaya nga hindi makasuhan ng treason ang mga tsinador dahil dapat under war. Na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 952. Ano daw? Si Carpio lang daw ang kumasa. Di daw matutuloy. Dapat kasama si Tariela Batumbakal. Kung di kasali yung dalawa, wag na lang. Kasuhan na lang niya si Carpio. Finish na debate. Akala ko ba matikas ka Marcoleta, 'di ba? Yabang mo hamon-hamon ko 'di ba? Barbilat ka rin pala Barbilat, Barbie, baba. Barbilat! Tutu noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, gugulo lang. They're entitled to their own. Totoo naman mga kaiksena kasi alam nyo talaga si Marcoleta. Wala talagang kwenta. Talagang panira sa Pilipinas. Tapos mayroon ako napanood na vlogger, pinagtatanggol si Marcoleta. Ka-iglesia niya kasi. Gusto ko sanang sabihin dun sa nakita ko, sabi ko, yung ginawa niya ng pagsisinungaling, di ba labag sa inyo yun?
Ano yun? Paano yun? Wala ka bang sasabihin dyan sa idol mo? Di ba bawal na bawal sa inyo yun? Magsinungaling, mag-imbento. Ginagawa ni Marcoleta. Di ba? Pero kung ako tatanungin mga ka-eksena, kahit pumalag nga si Carpio ng debate, hindi rin maganda talaga. Kasi makikita, mani-nationwide pa. Makikita pa sa social media, nagbabangayan. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko noong nakaraan na papahinain nyo lang lalo yung ating pagkapanalo, papahinain nyo lang yung paninindigan natin kasi kahit tayo mismo naguguluhan at hindi nagkakasundo. 'Di ba? Parang sa pamilya ba? Paano mo sasabing matibay ang pamilya nyo o kayo ay tawag dito perpektong pamilya? Although walang perpekto, kumbaga tapos makikita nila nag-aaway-away kayo, hindi nakakahiya lang. 'Di ba? Oh. Opinions or sentiments on this, pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. Ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Boom! Ano to? Bastos si Marcoleta at pangit, alright? Di bigyan ng airtime. Ewan ko nga po eh. Hindi, ano talaga, malditang lola. Talagang ginagamit niya yung programa niya para dun siya bumawi kapag ka siya ay napapahiya, kapag ka siya ay nagmumukhang ewan, nagmumukhang engot, yung mga sablay niya, dun niya iniiyak at pilit niyang tinatama, binabaligtad dun sa programang chismisan niya. Boom! Diba? So dito, napatunayan ni Marcoleta na direct, magaling siya. Ano magaling? Nagamo ng debate, hindi naman pumalag. Ang gagawin, magkakaso. Boom! Diba? Eto na nga yun mga ka-eksena, oh. Asa na ba yan? Wait lang, ha. Oh. Ready na pa naman, mga ka-eksena, oh. Talagang, asa na yun? Nawala. Ayan, oh. Eto, wait lang, ha. Okay. Play natin. Yan, oh. Philippine Bar Association, handa raw maging host sa Marcoleta Carpio debate. Pero ang ginawa ni Marcoleta, tumambling. Pakinggan natin. Maging host ang Philippine Bar Association sa hiling na public debate sa pagitan ni dating Senior Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay yan sa issue sa West Philippine Sea. Ang tanong. Ano daw? Jimboy Palaboy, nakachempo rin. Happy Fiesta din. Saan ka sa Taytay? May kain ako sa inyo. May handa pa ba kayo dyan? Kahit lumpia na lang, Shanghai. Okay, minudo. Ready kaya ang senador? Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Let the games begin. Dahil buo na ang produksyon sa inaabangang debate sa pagitan ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio at Senator Rodante Marcoleta patungkol sa West Philippine Sea. Yan ay matapos maglabas ng pahayag ang Philippine Bar Association na gusto raw nilang maging host sa debate. At hindi lang yan, dahil all in na kasi sila na rin raw ang bahala sa venue. Ayon sa kanilang pahayag, isa silang Kita mo, Marcoleta, wala ka nang aalalahanin. Pupunta ka na lang kasama ng piluka mo. Boom! Diba? Partisan group na may layunin na pagtibayin ang rule of law. Naniniwala rin daw ang kanilang grupo na ang palitan ng mga opinyon at pahayag ay magandang paraan para mas maintindihan ng taong bayan ang issue. Kinikilala rin raw nila na ang lahat ng mga usapin patungkol sa West Philippine Sea ay nagbibigay ambag sa diskurso ng soberanya ng bansa. Nangako ang Philippine Bar Association na ang debate ay magiging base sa katotohanan at batas. Kung sakali man daw na paboran ang kanilang imbitasyon, nangangako silang magiging malinaw at patas ang magiging debate. Magtatalaga rin sila ng mga professional moderator na may alam sa batas. Magiging bukas din daw ito sa media at ang bawat kalahok ay bibigyan ng sapat na oras para makapagsalita. Si Senator Marcoleta ang humamon kay Carpio dahil sa tila magkaiba nilang posisyon at maargumento kaugnay sa West Philippine Sea. Tinanggap na ni Carpio ang hamon ni Marcoleta pero wala pang pahayag ang senador
kung sisiputin ba niya ang debate. Kabi-kabila na ang sagutan at balitaktakan ng iba't ibang panig sa politika. Mahalaga. Ito nyo mga ka-eksena, oh. Hoy, Marcoleta, oh. Ready na pala. Ikaw na lang kulang, oh. Sana kanina natuloy na yan, oh. Okay, susunod na araw, oh. Punta mo na. Kasi, yung Justice Carpio, palag. Kaya lang, kung ako nga, ayaw ko na matuloy yan kasi nakakaano lang, ma-expose palalo yung issue natin sa mga naka-spy na mga Chinese atin. Meron mga spy dito sa Pilipinas. Akala nyo lang wala. Pero meron. Kaya naman ang debate para mas lalong maintindihan ng taong bayan ang ipinaglalaban ng bawat isa. Pero sana sa huli ng bawat pagtatalo, bayan naman ang ipanalo. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes. Abante! Maliwanag mga ka-eksena. Uy, sarap nun ah. Uy. Mamaya nga, punta natin itong to. Sarap nun oh. Aray ko! Nagutom ako ni pansit gisado, Shanghai. Uy, sarap. Nakita niyo to? Yun oh. Ito, sarap nito. Kaya tumataba eh. O, ito naman mga ka-eksena. Punta natin tong kay Bongo at kay Bato. Nako. Posibleng arrest warrant ni Bato at ni Bongo, dapat daw mag-ingat ang gobyerno o mag-ingat daw sa paglalabas ng arrest warrant nila Bato at ni Bongo at nung iba pang mga akusado. Bakit kaya? Ewan ko, ikaw nakakaalam niyan, Derek, ikaw magbalita. Ito mga ka-eksena. Kasi sige na nga, i-play mo na nga. Baka, Okay, pasok mo kuya. Dapat daw maging maingat ang gobyerno sakaling ipatupad ang posibleng arrest warrant mula sa ICC laban sa mga kaalyado ni FPRRD. Tingin kasi ng isang political analyst, make or break move ito sa estado ng kanilang partido. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganiben ng Abante. Dalawang epekto lang ang maaring mangyari kapag inaresto ang mahigpit na taga-suporta ng mga Duterte na sina Bato de la Rosa at Bongo. Ipinunto ng political analyst na si Professor Froilan Calilong sa point of order ng Abante na maaring pahinain nito ang political landscape ng mga Duterte, lalo na kapag may conviction na sa dating Pangulo at mga co-perpetrators nito. Bagay na posible pa anyang mangyari sa mga susunod pang taon. Kapag diyan sa confirmation of charges ni Digong, nag-positive o napatunayan at nagkaroon ng katibayan lahat, ibig sabihin, talagang makukulong na si Digong talaga as in, hindi lang dahil sa iniimbestigahan, dahil meron talaga siyang kaso. Lalakas ngayon mga ka-eksena yung yung laban dito kay Bongo. Sunod-sunod na yan, sigurado ko. Wala na silang kawalan yan. Kasi yung mismong amo nila sureball na di ngayon, yung co-perpetrator, wala na rin kawala. Boom! Direct nag-guess si Ray Kila Shade Bulaga nung napanood mo ba? Oo, napanood ko. Nanood ako. Oo, nandun si Ray. Minessage ako ni Ma'am Trish Hellman. Pero ang pangalawang epekto, ang nakikita niyang most likely na mararamdaman agad ay ang mapalakas pa ang simpatiya mula sa kanilang mga taga-suporta kapag inaresto na sila. Ay, hindi. Oo, magiging, syempre, supporters nila yun di ba? Pero wala nang madadagdag doon. Naniniwala ba kayo? Kasi gustong palabasin ni political analyst na lalakas daw ang simpatya nila Bato at ni Bongo. Kanino? Di sa DDS lang. Pero ibang tao, wala nang mahihikayat dyan. Diba? Bakit? Yung sasabihin nilang kidnap, yung sasabihin nilang maling pag-aresto kay Digong? Kung mali pala pagka-aresto kay Digong, ba't hindi nyo mapauwi? Boom! Oo, tama ka dyan, Jimboy. Domino effect talaga mangyayari dyan pagka nagkataon yun. Sinentensya na si Digong. Ikaw ay mabubulok hanggang ikaw ay mamatay dito. Ganun, patay. Boom! Diba? Boom!
ang mentality natin mga Pilipino, no? Kung sino yung mga tingin nating kinakawawa o yung mga binabibiktima, doon tayo sumasang-ayon. Ano? Hindi. Pagdating dyan sa mga ganyang klaseng usapin, kila Bato, kila Bongo, malabo yan. Oh. Yung mga underdogs, kumbaga. And, mas magiging maliwanag, no? Yung hangarin ng administration na pilayan talaga yung opposition, particularly the Duterte bloc. And if this happens, it may create a not so good impression on the part of the administration na kung saan yung daloy naman ng suporta maaring mapunta lalo sa mga Dutertes. I know, I beg to disagree. Kayo mga kaiksena, agree ba kayo sinasabi niya? Ang ina-agreean ko lang sa'yo, yung sinabi mo noong una, na talagang lalakas ang kaso laban kila Digong once na kila Bongo at Bato, once na mabigyan na ng confirmation of charges si Digong, yun. Pero yung sabihin mo na maraming maaawa kay Bongo, kay Bato, ang dami nang galit lalo sa kay Bato eh. Biruin mo, kumikita, sumasahod, di naman pumapasok, wala naman palang warrant, nagtatago na. Diba? O tapos dadagdag pa si Bongo, sa tingin mo, kaya nga todo kayod na naman si Bongo kakapapogi eh. Pinakyaw yung isda, 2 lang piraso o tig-3 lang. Pinakyaw na kagad, akala mo naman pinakyaw, parami. Diba? Hindi ako naniniwala sinasabi mo. Mas marami ang magiging masaya pagka nahulit, nakulong yan, nadala sa dahig yan, yung 2 kumag na yan. Si Bongo at si Bato. Oh. Okay, tuloy tayo. Mangyayari anya ang pangalawang epekto kung mahahalin tulad sa pag-aresto kay dating Pangulong Digong Duterte ang sasapitin ni Bato at Bongo. Kaya dapat anyang sundin ng gobyerno ang tamang legal na proseso kapag naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga co-perpetrators ng dating Pangulo. Ang kailangan natin ditong masiguro, number 1 is talagang dadaan sa tamang proseso. Bakit? Hindi ba dumaan yung kay Digong? Dumaan sa proseso yun, nasa batas yun eh. Oh. Hindi din yata, sino ba itong political analyst na to? Diba, tama ba? Kasi kung mali at may paglabag, dinagamit na ng mga Duterte at ng mga abogado nila at napauwi na si Digong. Wala nga ikasama, nasa batas nga yung ginawang pag-aresto eh. Parang, in my understanding, yung proseso, 2. Isang A at isang B. Ang ginawa ng gobyerno, letter B. So, hindi nila ginawa yung number 1, may letter B. O yung letter B yung ginawa. Boom! O di nasa batas pa rin. Nasa proseso pa din. Diba? Kasi kung sablay yun at wala sa batas, basta na lang kung anong ginawa, tatingin nyo, hindi mate-technical yun. Technical yung agad yun. Makakawi si Digong, di ba? Oh. Dadaan sa Philippine courts yung pagbibigay nung mismong mga warrant of arrest para masiguro na meron talaga meron talagang pagsang-ayon dito at walang nilalabag na mga legal procedures dito sa ating bansa kung sakali mang hindi, pwedeng yan sinasabi niya kasi di ba may, kung maaalala nyo sa Senado, merong sinusulong yung mga DD shit senators tungkol dyan. Dahil kasi nga, di ba, mainit si Bato at saka si Bongo na susunod na dadalhin sa dahig. Di ba? Parang may ginawa silang resolusyon o may ginawa silang something like that na pagdating sa mga international warrant o para sa mga ganyan, kailangan dumaan na sa court daw. Di ba naalala niyo yung nagmamadali yung mga Duterte senators dyan sa resolution na yon? Naalala nyo? O kaya nga siguro sinasabi nitong analyst na to. 'Di ba? Gusto nilang gusto nila kasing mapatagal. Pagdating ng warrant, bali ma-serve man sa kanila, mahuli sila, daan muna ng korte daw natin. 'Yun ang sabi nung resolution ng mga hindot na senator na DD shit. may pag-arestong gagawin.
Una ng pinabulaanan ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa Agenda Weekend na may kinalaman siya sa war on drugs. Trabahoan niya ng DOJ ang habulin ng mga pulis na inirereklamo ng pang-aab. Ay ganun. Dayan Matiara. Ito ba si Propan Kalilong is a DDS pretending to be, ay, parang yung kilala kong ano. Boom! Neutral daw, neutral ang inutin. Boom! Neutral daw, pero kitang-kita naman kung saan nakapanig. Di man lang maano yung, nako, kilala ko yun. Abuso sa kampanya noong Duterte administration. Wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang ako'y arestuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Si Senator Bongo naman, tuloy ang kanya Basta talaga, basta may sunog, nandyan si Bongo, laging handang pumunta, basta merong may sunog, darating si Bongo, dala-dala ay bola, oh! Aray ko! Ayop na yan. Ito talaga yung nakakatawang senador eh. Sa tanang buhay ko. Simula nung natutok tayo sa politika, ito talaga yung nakakatuwa eh. Ang taong masaya kapag may sunog. Bongo lang yan. Basta may sunog, nandyan na si Bongo. Laging merong dalang bola at meron pang ayuda galing sa Pure Gold mula kay Aling Puring. Aray ko! Hintayin mo lang, Aguirre ha. Diyan ka lang ha. Sabi mo di ka aalis ha. Hatid ng tulong sa mga kababayan. Ayun o. Janris TV, shoutout po. Ano to? Nakaabot pa sa iyong live katatapos ng manood kay Tony Claire. Naka-live pa siya, Tony Claire? May live pa rin? Tiboy Pupuyat si Tony Claire Ayan yung pinakyaw yung isda Nasunugan sa Davao City matapos Naks naman, courtesy of Bongo Office. Ganyan talaga yung mga galawan ng mga paepal. Nakano mo talaga kawawa naman. Direk, alam mo ba na love ni Bongo ang apoy? Duktong mo, Direk, tangkilikin natin ang sariling sunog. Aray ko! Dapat lagi siya nandun, ano? Ano to? Gigil siya, Tony Claire. Saan? Saan unidentified man? Saan gigil? No? Tapos habang nasusunog, no? Doon siya sa likod, nakatayo. Ganito. Tangkilikin po natin ang sariling sunog. Hayop talaga Ulaanan ang kanyang involvement sa madugong war on drugs. di ba? Tapos yun naman, yung binibigyan niya ng tubig o ng kung ano man, nakasuot na ng Bongo. Bakit? Pinapasuot na yan. Yung mga bata niya, pupunta na yung mga bibigyan niya, nilalapitan niya, kakainan niya, pagka yung scripted kasi. Di nga, katatapos ng Tony Claire, may last live pa siya ng alauna. Umaasa naman si Attorney Cristina Conte na assistant to counsel ng mga biktima sa war on drugs sa ICC na magkakaroon ng arestuhan, pero handa rin silang maghintay dahil sa legal na prosesong kailangang sundin. Posible yan, pero ako wala akong pag-asa or hope pa na like ngayon magkakaroon ng arestuhan kasi again, yung pong document containing the charges ay hindi naman automatically warrant of arrest.
kailangan pa pong hiwalay na proseso para mag-apply at mag-issue. Sa susunod na Lunes o sa February 23, nakatakda ang confirmation of charges ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Ito pa ang kadukto niyan mga kaiksena at aking ipapakita sa inyo. Wait lang Saan na to? Yan. History natin. Okay? Yan. Wait lang. Saan na to? Ito. Wala. Wait lang. Ayun. Saan na ba ako? Ito. Yan. Mula pagiging alkalde hanggang Wait lang, kumalma ka, hindi pa ikaw. Ito pa. Sorry. Dito. Wala. Saan na yun? Wala. History. Ayun. Nangyari dito, puro cartoons tong history ko. Ayun na. Okay? Oo. Ito. yan, kina Senador Pagkata kay Bongo ulit at kay Bato. Yan. Ay, hindi. Mali pala. Ito pala. Yan. Saan yun? Ba yan? Ang dami kasi. Kung makikita, tuloy yung ayun, game. alkalde. Ito, tuloy tayo mga kaiksena. Paano hindi masasabit yan? Sabit talaga yan. Si Bongo at si Bato. Mula pagiging alkalde hanggang sa pagkapangulo, kakabit na ng pamumuno ni FPRRD ang kontrobersya mula Davao Death Squad hanggang War on Drugs na naging sanhi para siya ay mapusasan at ilipad pa ibang bansa. Ngayong pinangalanan ng kanyang mga kaalyado bilang kapwa-akusado, balikan natin kung ano ang naging kalakaran sa ilalim ng kanyang liderato. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Ngayon, sabihin nyo kay Bongo to. Paano mo masasabing wala kang alam dyan, Bongo? Makinig ka rito, Panoorin mo to, Bongo. Alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Dati na ring lumitaw ang isang police officer para kumpirmahin ang di umano'y reward system sa mga pulis kapag may pinapatay sila. As early as 2009, pinansinan ng international group na Human Rights Watch na kailangang maimbestigahan ang nagngangalang Davao Death Squad, isang grupong umano'y responsable sa targeted killings sa Mindanao, kabilang ang sa Davao City. Naniwala ang grupong hindi random ang pagkamatay ng mga biktima nito at sangkot pa mismo ang mga pulis habang suportado raw ito ng mga opisyal ng gobyerno. Base naman sa tala ng ICC, 1980s pa raw may common plan ang nasabing grupo. Ang grupo raw ay hindi basta rogue vigilantes, kundi may mali. Sabihin na naman ni Gono, I am faithfully denying, di ko alam yan, at that is baseless accusation. Yan na naman sasabihin ni Bongo, baseless daw. Ito, panoorin mo to, ang pasko sa ito Linaw na hierarchy at command structure, kung saan kinakailangan muna ng approval bago isagawa ang pagpatay. Ang mga target ay karaniwang pinaghihinalaang drug pushers o users o petty criminals gaya ng mga magnanakaw. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang kalaunay nagsabing si Senator Bato de la Rosa na nooy PNP chief ay bahagi nito. Digong, pasok! Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang... Ito, puro commander death squad yan. Puro commander ng death squad yan.
Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Ano yun? Send mo nga, Anel. Alam ko nagpunta ng Davao yung mga hindot na mga bayaderos na yun. Pati ba ibang vlogger din pumunta doon? Ba? Yan na yung sinasabi ko sa inyong malaking mangyayaring pasabog ngayong March. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Sinabi rin ni FPRRD sa isang Senate hearing na inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga suspect para manlaban. Sa ebidensya, ilabas mo. At nang sa gano'y may dahilan daw ang mga pulis para patayin sila. Pero sa ilang mga panayam, itinanggi ni De La Rosa ang pagiging bahagi ng Davao Death Squad. Habang sigo, muli naman hinalungkat ng netizens ang video niyang ito na naghahayag din umano ng reward system. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa... Bongo! Tang-inumin mo naman, oh. Ano na naman to? Basis accusation ka na naman. 'Di ba? Hindi ikaw to. I clearly deny that. Ang linaw-linaw nito eh. 'Di ba? Sige. Pasend ako Anela para bukas content natin nga yan. Sige. Mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalating milyon lang po. Pag lumaban, 1 milyon. 2 milyon. Ayon sa nooy testimonya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa isang House Quad Committee hearing, may kota ang mga pulis manukhang ng di umano'y drug users at pushers. Kadalasan ay umaabot ito sa 50 to 100 households per day. Nako. Sa papel, ang tokhang daw ay dapat pagkatok sa bahay ng akusado at pakikipag-usap dito. Pero naging notorious daw ito sa operasyon na nagdulot ng madugong pagpatay. Umabot ang tokhang sa reward system na anyay pumapalo pa raw minsan ng 600,000 pesos. Alam daw ito ng halos lahat ng opisina ng PNP nationwide. Si Espinido ang nooy chief ng Albuera, ang lugar ni dating Mayor Rolando Espinosa, na nooy drug suspect at namatay sa kanyang selda noong 2016 sa gitna ng isang police operation. Tingin ng ICC, si FPRRD ang nooy head ng Davao Death Squad. Isa ito sa mga nilalaman ng warrant of arrest sa kanya ng International Tribunal. Hi Tita Hilda, good morning. Ayon naman sa inilabas nitong listahan ng co-perpetrators umano ng dating Pangulo, may otoridad at kontrol daw sa unit ng mga pulisya si De La Rosa. Si Senator Bongo naman na malapit na aide ni Duterte, may papel daw sa koordinasyon sa pagitan ng dating Pangulo at ng mga opisyal na sangkot sa operasyon. Mariin nang pinabulaanan ni Go ang anyay unfair at walang basihang aligasyon. Unfair daw. Loko talaga to si Bongo kahit kailan eh. Aray ko! Basta may sunog, nandyan na si Bongo. May bola laging dala. Oh, basta may sunog, andyan na si Bongo. Mamamakyaw ng tinda. Oh. Direk pa, congratulations naman kami ng mga OFW dito sa Cyprus. Nanalo sa Carnival Parade at Aglancia. Tama ba? Aglancia at Nicosia, Cyprus. Salamat po. Oy, congrats sa inyo dyan ha. Pakanto na kayo. Thank you ha. Ayan. Tuloy tayo. Kay Boy Sunog. Na co-perpetrator siya ng dating Pangulo. Highest standards of integrity, transparency, at dedication to the wealth. Alam mo mga kaiksena, no, parang, hindi pala parang, nakakabilib yung mga ganito klaseng tao, no? Tulad niyan, nakakapaglakad ng ganyan na pa, tinan mo ha? Tinan mo? Ayan o. Highest standards of integrity, nakakapaglakad ng ganyan na parang akala mo walang ginawang masama, di ba? Akala mo walang nakakakilabot, nakakamangha kung paano nila nakakaya yan, ano?
humaharap sa harap ng tao, sa telebisyon, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na akala mo ang bait-bait, akala mo talaga malinis, akala mo, 'di ba? Pero sa likod ng maskara o sa likod ng tela, mga demonyo pala, no? Boom! Magnanakaw, mga kurap, 'di ba? Kadiri. Transparency at dedication to the welfare of Filipinos ang naging sandigan daw niya sa kanyang career. Hindi rin daw niya hahayaan ang baseless accusations na ito para hindi niya gawin ang kanyang mga responsibilidad bilang senador. Sa tala ng grupong PREDA, mula 1998 hanggang 2016 pa lang, nasa 1,425 na individual ang nasawi dahil sa Davao Death Squad. 'Di ba, kadiri, tas-tas na upang naglalakad, no? Proud na proud pa sa akala mo wala silang ginawang kasalanan. Humigit kumulang 6,000 naman daw ang nasawi sa EJK mula 2016, ayon sa tala ng human rights groups. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. Bruin nyo, no? Kakaloka. Ano na naman kayang pautot ni Bo? Alam mo, naiinip na talaga ako. Sana dumating na muna yung February 23, tapos manalo, tapos masentensya na si Digong, tapos sabay labas na ng warrant. Dapat magbantay na lahat ng kung saan pwede magtago o tumakas yung mga perpetrator na yan ni Digong, no? Para walang kawala. Kasi ako talaga, malakas ang kutob ko, magtatago na yan si Bongo. Magtatago yan, tinan mo. Pag nakaabang na yan, baka nga sa 23 na confirmation of charges, ang mangyayari dyan, mga ka-eksena, naalis na yan. Bago pa mag-23, mga 20 pa lang, sisibat na yan kung saan pupunta. Hindi pa pasok. Ito ko lang to, sa pantaha ko lang. Yung mga involved malayo pa lang. Bago mag-23, nakalayo na yan. Para manonood muna sila. Pagka bigo si Digong, dire-diretsong takas na. Pero pagka halimbawa naman, wag naman sana, napawalan sala si Digong, babalik yan, tinan mo. Pero hindi, naniniwala ako, mamamatay na si Digong dun. Dun na yung mabubulok. Sabi niya nga I will rot in jail, sabi niya pa. Hindi naman jail yun, kwarto yun, facility. Diba? O ito mga ka-eksena, bago matapos yung ating live stream, meron tayong good news. Eto, nagkaroon ng groundbreaking na naman. Isa sa magiging pinaka-major hub ng proyekto ng subway natin mga ka-eksena ay sa Taguig. Uy! Sa Taguig! Mas maaga. Iyan mga ka-eksena, at dyan nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos. Nako, napaka-busy talaga nitong presidente na to. Kainis. Taguig City, magsisilbing major hub ng proyekto ng Metro Manila Subway. At ito na nga yung groundbreaking, mga ka-eksena. Pasok! Mas maaga na raw ang timetable para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ayon kay PBBM. Sa oras na matapos, masiservisyohan yan araw-araw ang 250,000 pasahero. Yan ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Magsisilbing major hub ang lungsod ng Taguig sa kauna-unahang underground railway system ng bansa. Dito kasi itatayo ang 5 sa 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project. Nitong Biyernes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City o BGC underground stations na bahagi ng Contract Package 105. Ayon sa Pangulo, ang proyektong ito ay patunay na ang pangarap na subway sa Metro Manila na akala ng marami ang imposible ay abot kamay na ngayon. Binigyang diin ni Mayor Lani Cayetano na ang pagpapatayo ng mga istasyong ito ay lalo pang magpapatibay sa posisyon ng Taguig bilang sentro ng negosyo at modernong komunidad sa bansa. Gagamit ang proyekto ng mga makabagong tunnel boring machines at cotton cover method upang masigurong matibay at mabilis ang pagbubukas ng mga lagusan sa ilalim ng lungsod. Dito sa aking likuran, yung gagawing Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila Subway na matatagpuan sa likod ng Uptown Parking Mall dito sa BGC. Dito rin sa Taguig City ang 3 pang istasyon. Ang pogi ng lalaki dun,
Yun yung yung pares kasi, yung nakamaong. Dito sa BGC. Kita kong tangos ng ilong. Pogi. Dito rin sa Taguig City ang 3 pang istasyon ng Metro Manila Subway. Yan ay ang Lawton Station, Senate DepEd Station at ang FT. May kamawig yung yung reporter. Sino makakahula? Sinong kawig ng reporter? Meron ba nakakaisip sa inyo na naiisip ko? Pag naisip nyo yung naiisip ko, ibig sabihin magkapares tayo ng level ng utak. Sino ang kawig ng reporter? Dali, palaro lang kunyari. Sino ang naiisip nyong kawig ng reporter? Bilyar, hindi. Boom! hindi. Mali ka, SpongeBob. Dali, meron man may kawig siya, oo. Sandra, hindi. Mayor Bell, hindi. Kasi yung clue, cartoons. O anime. Sumbong. Hindi, ito reporter, Sandra, hindi. Anilit, hindi. Bunang, hindi. Anime. Oo. Yung anak na babae ni Vicky, hindi. Wala makaisip kung sino yung anime. Suraida naman. Ay, ang galing. TIOR ka. Ang galing. Wait lang. Ano yun, Derek? Parang magaling. Wait lang may papakita ko. Google ko lang. Ay, yan. Tama ba? Ay, hindi. Mali. Wait lang Wait lang. Inaano ko lang. Maganda. Ayun. Ito. Wait lang. Ay, ang layo naman. Wala. Wait lang Asan na ba yun? Baka makapirate ako. Picture na lang. Yan. Ito na. Oo. Aray ko. Wala lang. Sorry ate ano lang. At ang FTI o Arca South na ayon sa DOTR kayang makapagsilbi ng libo-libong pasahero kapag natapos na ang proyekto. Malaki raw ang ginhawang hatid nito dahil magkakaroon na ng katiyakan sa oras ang mga biyahero mula Valenzuela hanggang Naiya Terminal. Sana talaga mga ka-eksena dahil sino dito na sa ibang bansa, alam niyo naman kung paano yung sistema ng subway system, di ba? Sa sa ibang bansa, lalo na sa South Korea, saka sa Taiwan. Yan, galing kasi ako dyan talagang pag sinabing, dadating yung tren ng alas 8:30, tapos, paglabas mo naman ng subway, yung mga bus, sakto din. Tansyado rin niya yung pagbaba mo, halimbawa, o pag-akyat mo ng station. Sakto rin, sabay dating din nung bus.
Kaya talagang laging on time mga kaiksena. Sa Korea ganun eh. Kaya pagka babagal-bagal kang maglakad paglabas mo ng subway, pabebe ka, oo, hindi ka makakasakay kagad ng bus. Pero kung yung normal na bilis ng lakad ng tao, lalo sa Korea, paglabas ng subway, dire-diretso yun, wala nang baby pang ganyan, dire-diretso yung ganyan. Paglabas mo, sakto rin, dadating yung bus, oh, ang galing, oh. Sana mangyari talaga yan dito sa Pilipinas para hindi na tayo nasasabihang Filipino time. Boom! Diba? Matik yan kasi, pag Filipino time, may traffic pa. Boom! Ganda oh, 'di ba? Sana sa New York City puro subway kasi mahirap parking. Kaya nga po Sa Singapore Singapore but MRT on time. Oh. Terminal 3. Tulad ng sabi natin Pangulo, una yung it cuts travel time. Sabi nga natin from Valenzuela all the way to Naiya 3. Ang usual na biyahe na 1.5 hours, wala pa yata ang traffic doon. Minsan umaabot ng 2 oras. Ngayon po, 35 minutes na lang po. Hindi lang po ito 35 minutes, meron pa tayong predictability pa ng oras. Ang subway ay magsisilbi ring susi sa pagdecongest ng mabigat na trapiko ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na kasalukuyang nararanasan ng mga motorista. Inaasahang oras na matapos ang kabuuan ng proyekto sa taong 2032 ay magbabago ang mukha ng pampublikong transportasyon. Naku, ang tagal na niya, no? Bawal din ang pabebe sa New York subway. Ay, oo, nakikita ko sa Amerika eh. Pagka pabebe ka dun. Tsaka sa saan pa ba? Sa Japan, marami rin pabebe ron eh, no? Maraming pabebe. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Kita nyo na mga kaiksena, di ba? Sa Binondo, magaan na... Parang nagutom ako mga kaiksena, last na lang isama na natin tong pagkain. Mga mamimili ng Chinese delicacies at Lucky Charms. Yung Lucky Charms, wag na, yung pagkain na lang tayo. Okay. Ang Filipino Time Direct ay self-discipline. Never ako na late sa work. Hindi, ibig sabihin, malditang wala dito sa Pilipinas. Matik na yan. Yan ang laging dahilan ng mga Pilipino. Oh. Dito lalo sa Pilipinas. Okay, ito, bago tayo magtapos, food trip muna. Ano bang pagkain tong meron dito? Nagugutom kami ni Martes. Si Martes nagkakalkal ng pagkain. Magluluto siya. Wala palang gas. Sabi niya, walang gas? Wala. Kaya nga bumili ako lutong ulam. Wala tayong gas eh. Tuloy natin. Nagkakape ka? Lu. Hindi ka umorder. Tuloy natin. Man ang atmosphere para sa mga Pinoy at Chinoy. Nagsana ang mga mamimili ng tikoy at iba pang Lucky Charms para sa Chinese New Year. Hindi na natin pag-usapan yung tikoy at Lucky Charm. Tapos na tayo din. Doon tayo sa pagkain. Silipin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ryan Reloban ng Abante. Motor ka! Ba't akong bibili? Ba't ako? Ikaw nagugutom. Ako nagugutom. Bala ka niya umorder. Ba't ako? Wala akong pera. Migil ka nga. Migil ka. May dyan. Magkape ka na lang. Nakalive ako. Naman tas order mo, lagang yes, saksakan ako. Boom! Ako nga dito nagugutom, sa TV na lang ako magpapakabusog o dito sa live. Diet daw. Aray ko. Kape, magkape ka. Sorry pa, may nang gugulo kasi.
Pila ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Ramdam na ang mayamang kultura at samahan ng Pilipinas at China para sa pagsalubong sa Chinese New Year of the Horse. Sa Binondo, dagsana ang maraming Chinoy at Pinoy. Sino yan? Grabe, naging singkit na yung Julie's Bake Shop, oh. Yun lang, kinuha yung cellphone ko, eh. Yun, Gcash na. Ayun daw, magpag-grab ka, Marites, Gcash kita. Tuloy tayo. Kalahin mo si Julie's Bake Shop, nagpa-opera pala, oh. Naging Chinese na, oh. Para sa kanilang mga pamahiin at tradisyon. Katulad ng paghahanda ng mga bilog na prutas na may kasamang ampaw o pulang sobre na may nakalagay na pera. Pagbili ng charms na pampaswerte ngayong Year of the Horse. Ako niyan, hindi ako naniniwala dyan. Gusto ko yung pagkain naguguto. Ayan na. Cheese tikoy, ay mukhang masarap yun ah. Blockbuster pa rin ang bida sa hapagkainan tuwing Chinese New Year. Yun o, cheese tikoy, mukhang masarap oh. Ang tikoy. Pero hit din ng tikoy, hopya at iba pang Chinese. Yan, paborito ni Marcoleta yan. May kipagpatayan yan sa hopya eh. Diba? Direk, papunta ka ba dyan bukas? Hindi oh. Traffic dyan. Gagawin ko dyan, bibili tikoy. Huwag na lang. Sayang pa masahe. Layo-layo niyan, pagod ka pa, siksikan. Tapos, yung bibili mo, tikoy. Saka na lang ako bibili niyan pag wala na. Chinese delicacy. Ang sweet at sticky flavors na mga ito ay pinaniniwala ang pampakapit ng swerte sa buong taon. Dumayo dito si Aimee di dapat kumain ka rin yan buong taon. Diba? Mula sa Bulacan at Maria Teresa Jalmasco na galing pa sa Sorsogon. Ayon sa dalawa, dami na uto eh, no? Mura, masarap at subok na nila dito. Mahalaga raw na makabili ng tikoy na Alaga 143, maraming salamat po from Japan, Nueva Ecija. Maraming salamat po dahil dyan. Tayo ay gusto ko komenta. Wag na. Hindi na ako kakanta. Salamat Alaga 143 pambiling tikoy. Hoy, baka naubos na yung laman niyan ha. Magkano? Pampakapit ng swerte sa kanilang pamilya. Yung kasing simbolo para sa akin ng tikoy, yun yung sama-sama yung pamilya, dikit-dikit, sabi nga, ang sama-sama lagi. Tapos nagpaplastikan kayo. Sama-sama yung pamilya, tapos dikit-dikit, tapos pagtalikod lang eh. Alam mo yan si ate. Si ate ganyan-ganyan, pero akala mo naman kung sino. Hindi mo mautangan. Tapos kapag naman sila may kailangan, para tayong ganito, ganyan-ganyan, yung ate natin na yan, yan, strict. Ganyan. Diba? Parang pampaswerte siya. Isa sa lucky charm namin yung tikoy. Pagka magandang may mga Chinese New Year, tsaka kahit New Year, mismo na sa Pilipinas. Halo-halo, hindi pwede. Andiyan na daw. Nag-Gcash daw sa malditan lola. Narinig ka kasi. Thank you po malditang lola. Oy, tinatanong ka, wag mo nang galawin yung magkano na lang laman yan, gagalawin pa. I-order mo ko ngayon. Sige, game. Ha? Ano? Anong kape? Malditang lola, i-order ko to ng lechon. Nagpapadede ka. Sige, bigyan ka ng lechon. Easy. Game tuloy. Lucky charm daw nila ang tikoy. Kailan pa? Maganda siyang ihanda sa mesa. Kasi naniniwala ako sa kailangan din natin magtrabaho, pero maganda rin yung may ka sa ganang swerte sa may lucky charm.
Ayon kay Jeric Chua, patok sa kanilang mga customer ang iba't ibang flavor ng tikoy, katulad ng pandan, strawberry, meron din ube at Yung gusto ko yung pandan. Itong dito ako na nahihiwagaan dun sa kang lasa ng cheese na tikoy, no? Para masarap sweet corn. Dagdag ni Chua, mas dadagsa pa ang mga tao bukas, bisperas hanggang sa February 17 o sa mismong araw ng Chinese New Year. Kita mo nagtitinda ng Lucky Charm, Pilipina rin. Boom! Niloloko talaga tayo eh. Thank you po, malditan Lola. Pero bakit nga bang marami ang naniniwala na maswerte ang paghanda at pagkain ng tikoy? No, unang-una yung pagiging bilog. Pag bilog kasi walang kanto no. Pag walang kanto, ibig walang problema. Pangalawa, pag bilog ka, hugis pera. Pagka bilog, walang problema, walang kanto, abnormal yun. Boom! Tanungin ko sa inyo mga ka-eksena, sino dito walang problema? Kumain man kayo ng tikoy, meron kayong problema? Wala. Niloloko kayo talaga ng mga Chinese eh. Kahit anong kain mo ng bilog, na tikoy, hindi mawala problema mo. Papaniwala doon pa lang, niloloko na kayo eh. Ang tikoy kasi bilog. Kasi bilog walang kanto. Walang problema. Boom! Paano to? Pabait, Mr. Anong pabait? Anong gagawin ko sa mister niya? Ibibait ko? Huwag naman. Ano pangalan ng mister nyo? Jenny De Pedro, pakiayos po yung comment nyo at lagyan nyo po ng pangalan para mabati natin yung pabait nyong mister. Joke lang. Niloloko tayo nito eh. Tignan mo. Tignan mo. Diba? Niloloko eh. Handa at pagkain ng tikoy. No, unang-una yung pagiging bilog. Pag bilog kasi walang kanto no. Pag walang kanto, ibig walang problema. Ay, hindi. Tignan mo yung mga gulong na sasakyan, walang kanto, bilog. Nagkakaproblema, di ba? Napaplat. Nabubutas. Hindi porket bilog, walang problema. Tandaan mo yan, budol ka rin eh. Aray ko! Tigil-tigilan mo ako Pangalawa, pag bilog ka, hugis pera. Bakit? Pag bilog ba, yun lang ba pera? May papel Meron din kanto-kanto na pera, na barya. Yan, pabati po mister ko na si Renato De Pedro. Si Renato, happy birthday po. Ay, ito pala. Yan pala. Yan. Ito. Direction yung camera natin. Dito. Ito. Si Renato, happy birthday po. Patikoy na kayo dyan kay ma'am. Pakainin. Hindi pala. Ma'am Jenny, pakainin nyo na ng tikoy si Sir Renato. Boom! Birthday na birthday, di ba? At syempre enjoy po kayo sa birthday nyo. Magpainom na kayo kagad kinabukasan sa mga tropa nyo. Kahit lunes na lunes, lasingin nyo para hindi makapasok. Joke lang. Happy birthday po sa Renato De Pedro. Tuloy natin yung budol na Dalawa, yung pagiging matamis niya, no? Pag matamis, you get a sweeter life ahead and sweeter with your family and friends. Pangatlo naman yung pagiging malagkit, it symbolizes yung pagdikit ng swerte at syempre yung close family tayo sa ating mga Pilipino. Madalas hugis bilog ang tikoy na sumisimbolo ng pagkakaisa at walang katapusan na biyaya. Sa kultura ng Chinese, ang tikoy ay hindi lang isang pagkain. Ang taray naman ni sister. Masyadong bitonis yung kanyang At ang ganda ng buhok. Ang tinatawag na brush up. Isa itong pampaswerte at simbolo ng pag-asenso ng bagong taon. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante. Ewan ko. Ba't hindi pinakita yung pansit? Niloloko ko nito eh. Hinahanap ko yung pansit na wala yung pansit Wala yung pansit eh. Sa Binondo, magaan naman ang At display, blockbuster pa rin ang bida sa hapagkainan tuwing Chinese New Year. Clickbait pala tong mga to eh. Hinahanap ko yung pansit na wala eh. Iba yan, ang daya. Diba? Amoy na amoy direct. Yung alin? Paano pag panis, matamis pa rin?
ano yun, sour. Aray ko. Lalaki pala reporter. Lalaki, akala nyo lang tomboy. So ayan mga ka-eksena, ay nako. Sa lahat ng mga kababayan natin nag-celebrate at magsi-celebrate ng Chinese New Year, Kung Hei Patchoy. At sa mga kababayan natin sa South Korea, Sebok Mani Padyo sa'yo. Yeah. Ano pa ba? Ayun. So, yung mga naniniwala sa swerte, tuloy nyo lang yan. At ginusto nyo yan eh. Panindigan nyo yan. At doon sa hindi naman naniniwala sa swerte, appeal. Okay, at na naniniwala sa gayuma, kaya nyo yan. Doon sa hindi naniniwala sa gayuma, appear ulit. Ayan. So mga ka-eksena, wala lang, di ba? Yung live natin, parang wala lang. Nag-online kwentuhan lang tayo. Ganyan lang. Di mo kailangan masyadong ma-stress sa buhay. Stress ka dyan sa mga lintik na mga politiko na yan. Eh. Wala naman bilang yun talaga eh. Kung ka lang masusunod eh. Inalis ko na yan dito sa Pilipinas, sa mundo eh. Daling ko sa Mars. Boom! So sa lahat ng mga ka-eksena natin, pasensya na talaga kayo dahil napaka gulo ng time slot ko, pero ito lang po yung paraan ko para makapag-live pa rin eh. Yung kahit makasingit lang ng oras, at least makapag-live ako kaysa naman hindi, di ba? So yun mga ka-eksena, maraming salamat po sa inyong pagsama at pakikinig at pakikitawa at syempre pagsuporta sa inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Sa lahat ng ating moderators, sa lahat ng mga OFW o yung mga kababayan natin abroad, maraming salamat din po. At syempre sa Team Replay, maraming salamat. At yung ating sisipag at napaka-babait na moderators, Kabugera, Ex-Senadora, Spice Girls, at syempre, yung ating mga members, maraming thank you kahit na di tayo nagkakatagpo palagi ng live, nandyan pa rin. Maraming salamat sa inyo at syempre, hindi ako iiyak. Ano ako? Weak. Weak. Sige Anel, bukas pag-usapan natin yan. May idadagdag din ako doon. Wala naman akong naririnig dito sa HK na pampaswerte na tikoy. 34 years na ako dito pero di ko naririnig yan. Ayaw ng boss ko kasi matamis. Ang meron lang kami radish cake kasi masarap yun. Kita mo na? Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Pero yung mga silang nagtitinda, di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyo, Malditang Lola, at kay Alaga 143, BMBI Rinpi, maraming salamat. At sa inyong lahat mga ka-eksena, ingat po kayo palagi at syempre enjoy nyo lang ang buhay. Huwag kayo masyado magpaka-stress sa politika. Andito ako. Ako ang sasalo ng stress. At ibibigay ko sa inyo ng magaan. Okay? So mga ka-eksena, muli po, taos-pusong pasasalamat. Mula ngayon, magpakailanman, Direk Freddy Valera. Ingat po palagi and God bless, and bukas pag-uusapan natin yung mga DD shit vloggers. Okay? Abangan niyo yan bukas. Maraming salamat po at ingat kayong lahat mga ka-eksena, at ang live natin ay bigla na lang mawawala. I love you and goodbye.